Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 6:20. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugong diwata, maray na aga po sa Ndugabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, pamilya kan biktima kan Maguindanao Massacre nagagad ninda tabang sa party kan Court of Appeals. Dawit sa anomalya sa flood control project nagaagad nin palugit sa party kan DOJ. Pasabog ni Saldico fake news, sabi man kanda Palasyo kanda Malacanang. Kuya na pumayukan mga barata sa lado national military back resithunta tinabla ni Senadora Lacson Balgada sa 1987 Constitution. BBM kibersamin na mayo ni dai pagkakairintindihan o iriwal. Presidente Bongbong Marcos pamilya grabing naandal ki Senadora Amy Marcos manutok bako daniyang tugang. Headlines kan mga pareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagir. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugong liwat, maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan mga barata, inutuntan kamugtakan ka na panahon na preserbar ka na bagyong berba o berbina anda kusog kaniya mantang pig babagtas kani ang Negros Island region base sa record kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa nailing ang sentro kan bagyo sa kadagatan na parte kan pinamungahan na Cebu. May patos-patos painining kusog ninduros sa gudnang
55 kilometros an kada oras, may paburbugso man na duros na nagaabot sa 90 kilometros an kada oras. Nakapandira pa man giraray ang signal numero 1 sa mga lugar kan Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Sering man sa parte kan Puerto Princesa City sa Palawan, asin sa parte mismo kan Mandaon, Milagros, Kawayan, Placera, PUB Burgos, Esperanza, Oso na Dimasalang, kabali naman anap intirong probinsya kana Masbati, sigun sa pag-asa na makakamati nin makusog na pagbagunas kan uran an mga lugar kung sa ina nakabandera ang signal ka na bagyo. Sa ikatulong pagkakataon, naglandfall ang bagyo sa Talisay, Cebu bandang alas 2:40 nin pagkaagang unyan aldaw. Magpapadagos ang pagiro ka na bagyo sa Visayas as in Northern na Palawan. Pinaglalauman ng unyan na aldaw sa dagos ng o sa aga dagos ng makakaluwas sa Philippine Area of Responsibility ang nasambit ng bagyo. Sa satuyang bareta na kita ngunyan, bareta na kita sa lado nasyonal, sa satuyang mga bareta sa satuyang mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Si ex-DPWH Under Secretary Bernardo ang kaput ngunyan kan simbahan, kaput ngunyan subuot kan simbahan Katolika si dating Public Works Under Secretary Roberto Bernardo matapos na magdulag sa safe house kan sarong dakulang personalidad digdi sa parte mismo kan nasyon. Basado sa source kan pinagpurbaran subuot ka na sarong bigati na personalidad na digdi kuno na si Bernardo asin na maabot sa 50 pang mga testigo sa sarong safe house. Nangyari subuot ini sa kasagsagi ka na investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee sa issue ka na flood control scandal kung sa ina pangaran pa lang ninda dating ako Bicol Congressman na si Saldico asin Senador Francis Escudero, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating Senador Nancy Binay, dating DepEd Undersecretary Tribe Olaivara, asin na business man na si Maynard Ngu, ana idinadawit kan dating DPWH official. Basado sa source kan na BNC, nahiling subuot ni Bernardo ang iba pang mga posibleng testigo sa safe house sa tao kan subuot pagsayuma na magdanay sa party kan nahiling na pagkakataon na inian makadulaga sa safe house. Nagdesisyon si Bernardo na magpasiring sa simbahan asin na ikinumpisal ang gabo sa sarong padi protektado cancel of confession ang mga sinabi ni Bernardo kaya mayo nin si Isayman ang makakapag-istorya dapit sa asambit ng bagay. Nagsayumang kumpirmahon o sayumahada kan Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang report na kaput ninda si Bernardo. Basado man sa payag na kaput-kaput kan simbahan si Bernardo asinda digdi ipinagsiwalat kani o ipinagbulgar sa laog mismo kan Senado ani papang naaraman na korupsyon sa lado kan flood control scandal kung sain pati ang dati niyang bus na si DPWH Secretary Manuel Bunuan ang isinabit naman sa kickback scheme. Sinabi man kan Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson, ang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee na kinakaipuan digdi maibalik ni Bernardo ang nagkakantidad 1 billion pesos gikan sa nako ang kickback na kwarta. Nag-apply naman subot ini na makalaog sa Witness Protection Program kan Department of Justice. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata
nagkalas na sa sarong property firm duman sa Pampanga an aki kan tulong opisyal na nagmaniobra kan multi-billion peso na flood control kickback. Basado sa dokumento na nakapagpahayag subuot digdi luminawas na asin na nagkaigwaning pababago sa board management asin ownership kan Agosto an MBB Global Properties Incorporated, ang kumpanyang nasa likod man kan kontrobersya na hotel project duman sa Clark sa uring filing kan kumpanya sa Security and Exchange Commission SEC. Mayo na ninda pangaran ninda President Masi Monica E. Malakiti, Corporate Secretary Sunshine M. Bernardo asin Treasurer Fatima Gay Bunuan de la Cruz, Sindani Ribayan ninda Kandaba, Mio Renia Malangki, Donatia Pangana asin Heidi Alarcon na inut kaniya ibinisto ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson na ana MBB and corporate front kan inisyal na kontraktor na siya Maglangki, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan asin na dati kaning Undersecretary na si Roberto Bernardo. Sinabi pa kay Tony Lacson na ginamit kana tulo an MBB tangani man na makorner ang mga flood control project duman sa parte kan Central Luzon. Ang MBB ipinagpatindog sa kapital na 10 milyones pesos kan Disyembre 2023 asin sa presente nakapagpatindog na ni naabuton sa 1 billion na Windham Garden Hotel duman sa Clark Freeport. Sarong 15-story development nasa kagabsan ektaryang property na nakatalaan matapos ngunya na taon. Iba pang nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata mayo subuot nin findings an Independent Commission for Infrastructure ICI sa sinumiti kaning referral sa Office on the Ombudsman na guilty o dapat papanaguton si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasumpay kan na flood control controversy. Ini ani pinagpahig ni abogado Adi Pahardo, an abogado ni Romualdez kasabay kan sa iyang pagbisto sa referral na ipinagsumitikan ICI sa Ombudsman kan pitsa 21 kan bulan kan Nobyembre. Tinawan doon ni Pahardo na ang referral ana naglalaman kan gabus na mga ebidensya na ipinagsumiti ni Romualdez arog kan sa iyang sworn affidavit, transcript kada pagdangog asin na full audio video recording kan sa iyang voluntaryong pagatubang sa ICI kan Oktubre 14. Tinawan doon puon kan da Ombudsman na busision ang mga record na ipinagpadarakan ICI kasumpay kan maanumaliyang flood control project. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, nanindugan ngunyan si Bacolod City Representative Alfredo Albi Benitez na mayo siyang nahiling na dahilan para magkaigwan ng pagbabago sa liderato kan Kamara de Representantes. Aragad nagpaliwanag din na posibleng magkaigwan ng kadikit na balasahan na ipapasunod ni House Speaker Faustino Buyidi. Ipinagpahayag kan congressman na si Benitez na naharos gabus naman ng mga congressman anang apuda na ni na pagbabago tanganing malinig animahin kan Kamara matapos man na igdi maisulong sa budget insertion and flood control scandal. Alagad maipapasulod lang subotinikon magkakaigwaman nin pagbabago sa laog mismo kana nasambit ng opisina kanda Kamara de Representante. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pagita sa lado lokal, higot na ipinagpahig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanda sudma na ang babaeng nagtataram sa INC rally bako an sa iyang tugang na si Senadora Amy Marcos Manutok. Sinabi kaniya na dahil siya subuot na aandal na kung said digdi
natatakot subuot anda sa iyang pamilya sa mga ginigibukan sa iyang tugang ninulit da idigdi ugali na maglaglag ni na pamilya sa publiko. Pinagsimbag man ni Aimee sa iyang Facebook page sa account na bongbong ako to kung ano ang nakikita mo ading patunayan mong sala ka gusto mo o gusto ko na sala ako sambit ka na nasambit ng senadora na si Aimee Marcos Manutok. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Posible nang isairarom sa deportation proceeding sinda Hareruki, Cassandra Ong, Ronilyn Batina, Dinis Kunananda asin Mercedes Macabasa sa parte ka na nasyon na kung saan yaon sinda nagtatago asin kansilaron na padagos an sa indang pasaporte. Edi basado man sa Department of Justice DOJ spokesperson Pulo Martinez matapos na kumpirmaron ang kanselasyon kan Regional Trial Court Branch 157 kan Pasig sa indang pasaporte kasumpay kan kasong human trafficking ninuli kaniya pagbabawalan na ang mga akusado sa pagali sa nasyon asin magiging limitado ang sa indang iro kung yaon sa ibang nasyon kung nasa sarong Association of Southeast Asian Nation ASEAN Member State naman ang mga akusado madali na subot makipag-ulay ang DOJ sa paagi kan Bureau of Immigration tanganing ipaaram asin ang passport cancellation iyan para man sa nasambit ng mga persona. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata maatubang sinda Quezon City 1st District Representative Arjo Ataydi asin kaluukan 3rd District Representative din asistyo sa pagdangog sa Independent Commission for Infrastructure ICI dapit sa maanumaliyang flood control project ngunya na aldaw kan Martes, Nobyembre 25 basado sa media advisory kan ICI pariyong pinaghagada ang duwang kongresista sa isa sa gibo sa executive session ang sa indang testimonya bilang inimbitaran na source o resource person kan nasambit ng grupo kan ICI sa irarom kan bagong patakaran kan komisyon gabus na pagdangog sa party mismo kan nasambit ng duwang opisyal ila-live stream apwera na lang kan may lehitimong dahilan para man sa executive session na pinagahagad ka na sambit ng ahensya kan na opisina kan gobyerno, resource person o mga testigo. Tinawan doon ka na sambit ng ICI na basado sa guidelines pwede ining aprobaran kung may bastante na paktual asin legal na basihan asin day ginagamit ng man na ipag-oktaba o digdi pugulan ang mandato kan na komisyon magigirumduman pariyong pinagsayumahan o pinagnigaran ninda Ataydi asin man asistyo ang sindang pagkakasangkot sa flood control scam. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal sa tuya pang barata sa lado nasyonal panaw na para digdi butasan asin palibrehon ang mga ayuda nga programa kan Department of Social Welfare and Development DSWD na inabuso kan mga politiko sa mga nakaaging eleksyon. Basado yan kay Senate President pro tempore Pampiluping Lacson sa deliberasyon kan prosopistong 20 sa isa na budget kan DSWD ipinagpahig ni Lacson na dapat digdi
pabayaan na ipasulod kan mga personnel kan DSWD ang mga ayudang programa na mayo nin pakikiaram ang mga politiko tanganing daini magamit para man sa patronage politics. Tawanin pag-umaw ni Lacson ang Senate Finance Committee asin man subcommittee sa pagpababa sa zero kan na pundo para man sa strengthening assistance for social program na sana ang mga maraya na ang programa appropriation. Tinawan doon na nag-urulay na sinda Senador Gatchalian asin bad si Senadora Ping Lacson mapadapit sa nasambit na bagay sa Senate version kan budget bill ang DSWD igwan nin 221.357 billion pesos na pundo sa National Expenditure Program o NIF. Naglanggaw ini ni naabuton sa 239.940 billion pesos sa House version alagad ibinaba sa Senado ni naabuton sa 230.16 billion pesos. Ibinaba kana Senado ang pundo nagkaperang ayuda sa programa kabali an assistance to individual and crisis situation gikan sa 27.36 billion pesos na NIF suminakatman sa 59.091 billion sa House version alagad ibinaba sa 27.28 billion sa Senate version. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal inaristo kan PNP Provincial Cyber Response Team ang sarong 21 anyos na taon na lalaki na pinagbistong si Falcon matapos subot kaning gamito ng mga sensitibong mga retrato asin na video kan sarong babae tanganing takuton asin na pirit na magsunod sa iyang mga kagustuhan. Nangyari an entrapment operation bandang alas 11:30 na pagkaaga duman sa Banwaan kan Dait Camarines Norte kung sa'y nadakop ang suspek matapos ang serye kan investigasyon manugudman kan pangharas asin online na coercion na atubang si Falcon sa kasong pagbalga kan Article 286 grave coercion asin revised penal code kasumpay kan Section 6 kan Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinag-umauman ni Police Brigadier General Wilson C. Asustia, Acting Director kan PNP Anti-Cybercrime Group kan Bicol, ang mga operatiba ni Nuliman kan Maricas matrayong po na operasyon asin digdi tinawandoon kaniya na an importante kan pagre-report kan mga biktima kan online harassment. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bintahan kan ni Native Christmas decor sa parte kan na NCPO maluya pa. Boyet Padere sa detalye. Lagko korokitap ang mga parol asin pailaw sa mga mall, business establishment asin pwesto sa Kanaga. Naka-display na din ang mga native na dekorasyon sa native section Kanaga City People's Mall. Alagad sigun sa sarong vendor, maluya pa ang bintahan. Sarong simana antes na mag-Desyembre. Pero sa mga paratindaan nagsabi na may mga estudyanteng nagbabakaling parol na kada round sa eskwelahan. Igwa man nag-window shopping asin nagtatagahapot kan presyo. Sinabi pa kayo ni naigwa man kan naghahapot kan presyo ang nababanggitan ng isyu sa korupsyon. Itinatakod ang isyu o ang krisis na matumal pang bintahan na parol.
Para sa BBS News, Boy Padre. BBS Basta Bareta Sigurado. Paiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong babae na nagpormar na maglukso sa Makabalo Bridge na isalbar o na i-rescue kan na mga pulis. Ligtas na nakapuli sa iyang residensya o harong ang sarong 29 anyos na babae gikan sa Sitio Lacandula, Barangay Cangugun, duman sa siyudad kan Legazpi na nagbalak tapuson ang sa iyang buhay na magtagbanga sa Makabalo Bridge sa Barangay Kandapdap bandang alas 2 nin pagkapon kasudma. Ninuli kan maaga pa asin amay na pagresponde kan mga miyembros kan na Philippine National Police na isalbar ang babae asin na ligtas na nayatod sa iyang pamilya. Ang incident ini patunay kan mga dedikasyon malasakit kan na Philippine National Police sa pagdulnin proteksyon sa kada mga namamanwaan na urog na sa mga nangangaipo kan tulos na pagresponde padagos sa ana PNP sa mga arog kaning amay na pagresponde lalong-lalo na kung igwanin mga apod sa 911. Iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 10.9 million pesos na kantidad kan syabuan na kumpiskar kan mga Philippine National Police Bicol sa isinagibong anti-drug operation sa intirong Bicol Region. Iyan sa laog sa naman ni sarong simana puon Nobyembre 17 sagkod ng kasudma. Siguna sa report kan Philippine National Police o PNP Bicol, nagresulta ana sarong simanang operasyon kan kapagkakadakop kan kabilugan na 48 na mga individual gikan sa manlayla ng mga probinsya asin na siyudad kan Bicol. Kabali na digdi ang duwang high value target asin 46 na pinagsasabing street level individual. Pinag-umama ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., Regional Director kan PNP Bicol, ang kada miyembros kan operating unit para sa saindang higot asin mad hisog disiplina asin mayo nin pagpatud sa pagtatrabaho sa parte mismo kan liderato kan Philippine National Police PNP Bicol. Iba pa kitang detalles kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado lokal. Pagpapakusog kan kaaraman kan publiko dapit man sa Abakada ngunyan na National Rice Awareness Month celebration padagos na pinagigibok kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Darrell Banyas sa detalye. Padagos ang ginigibong lakdang kan Department of Agriculture Bicol tangarig mapalangkaw ang kaaraman kan na mga namamanwaan pag-abot sa Abakada asin man be rice responsible kasabay kan selebrasyon ka National Rice Awareness Month ngayong Nobyembre. Sigon ka Earl Vincent Vegas, UNOIC Chief kan Field Operations Division asin man Regional Rice Program Focal Person kan DA Bicol padagos sa ilang pagtulod kan mga aktibidad tangarig mapalangkaw ang karaman kan mga Bicolano dapit man sa Abakada o an A iyo an adlay mais sa ba asin iba pa asin man ihalo sa maluto. Siring man an B, iyo an brown rice ay kainin. K, huwag sayangin. Asin man an D, dapat bigas ng Pilipinas ay bilhin. Ang pinakaminsahe sa buot kan selebrasyon sa National Rice Awareness Month, iyo an B, rice responsible. Lendas tanto sigon kay Vegas kung ang pagtatawan atensyon ang taon 2024, 101% ang rice sufficiency sa Bicol kung kaya bastante ang supply kan bagas tigdi sa riyon. Nainot ka ini, ginibo ka Nobyembre 19 ang grand kick-off activity ka National Rice Awareness Month celebration kan DA Bicol na pigibo dyan sa Regional Field Office 5 sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta
Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal saro sa dakulang problema na kinakatubang unyang kan syudad Canaga an padagos na pagdakul kan mga sangkot o involto sa illegal na droga kabali digdi ang nagkapirang mga asset kan Philippine National Police o PNP na subuot na giging problema kan nagkapirang barangay sa parte mismo kan syudad Canaga ninulitan mga asit kan pulis iyon na ang nagpapabakal kan ipinagpapangalad na droga asin nagchuchungki. Basado sa Naga City na si Mayor Lena Robredo may naresibi na kaya siyang mga impormasyon o mga report sa mga barangay kasumpay kan PNP asset na posibleng iyuman sana ang mga involto sa illegal na droga. Sa pahayag mismo kan Naga City Police Office tilawando ni Police Captain DC Angelis na malinaw ang mandato kan liderato kan Philippine National Police na magserbi asin protektaran ang tao o publiko. Dagdag kani kung may PNP asset na nasasangkot sa mga illegal na droga, mismong ang PNP magsasagibo kan anti-illegal drug bypass operation laban sa sainda bilang parte kan pag siguro na dai mararaot animahin kan na pulisya. Ipinagpahig ni Police Captain Angelis na may nagkapirang mga PNP asset sa laog kan syudad Canaga na nadakop na matapos magpositibo sa isinagibong validation kanda sa inda mismong opisina. Pinagasiguro ngunyan kan liderato kan Naga City PNP na ada gabus na mga asset na magpo-positibo sa paggamit kan ipinagpapangalad na illegal na droga anda iliwat makakabalik bilang katabang kan PNP sa kampanya kontra illegal na droga. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Brutal na pinagdadaan ang sarong misis duman sa parte mismo kan na banwaan kan nabuwa Camaralisura asin na padagos pang pinag-iimbestigaran ngunyan. Tinututukan ngunyan kan na pulisya ang posibilidad na samantala kan suspect ana madiklum na kapaligbutan sa tao kan na brown out duman sa barangay kan La Purisima kan na mangyari ana paggagadan sa sarong 41 anyos na misis kan nagtalikod na aldaw. Basado duman sa Nabuwa Municipal Police Station nangyari subuot ang insidente sa mga oras na mayo nin kuryente sa lugar na posibleng nagtaunin dalan tanganing makarani ana suspect sa arong kan biktima kan ini daiman subuot na araman. Nakadagdag pa ana pagduda ana mga report na duwang maluyang tanog asin kalabuglang ana nadangog kan sarong residente antis kan sinambit ng serye kan mga batok o mga ribok kan mga ido. Nagsapo ni nakadakol na mga saksak asin mga lugad sa iyang payo mata asin sa parte mismo kan sa iyang kamot ana misis mga indikasyon na nagkaigwanin matinding paglaban asin posibleng ginamit kan suspetsado ana madiklom na lugar tanganing maparikas na makapagtago matapos man ang sinambit ng krimen. Antis na nagdanay and bilog and kwarta sa tindahan kan biktima ang hinabon pa kan suspek. Iniimbestigahan pa kan mga autoridad kung may iba pang nawawara asin kung ada brown out tinuyo o nagkataon sana. Ninuli kaniya nagpatanid ang pulisya sa mga residentes na maging mas maingat sa kada pagkakawara kana sambit ng serbisyo ng kuryente orog na sa mga harong na may nakaistar na sulo sana. Pinag-inkaminarmana ang publiko na tulos na ibarita an anuman na makadudang mga iro sa saindang komunidad mantang pinaglalauman na maabot and gikan sa parte kan Saudi Arabia ang agumkan na biktima tanganing personal na atubangon ana sambit ng kaso. Padagos man na nangangapudan ang pamilya ni Justisya asin tulos na pagkakabistuhan kana sambit ng suspek. An agum kanda nasambit ng biktimang misis nagtatrabaho duman sa parte kan Saudi Arabia.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa ladua lokal. Padagos kunyada ana pangapudan kana liderato kana Philippine National Police PNP duman sa parte mismo kana banwaan kana Kabusaw Camarines. Iyan ninuliman kana dakulang sinkhole o labot na nangyari sa parte mismo kana Tinampo. Pinag-aaram pa kan mga miyembros kana PNP kung taano nagkaigwanin dakulang labot sa parte mismo kanda Tinampo dumana sa banwaan kan Kabusaw, partikular na sa may lugar kanda San Pedro. Ninuli kaniya pinagpapaingat kada Philippine National Police o PNP ada mga motorista na minaagi sa nasambit ng lugar. Binugtakan na ning kordon kada PNP bilang patanid sa parte mismo kada mga nagaaging mga behikulo ang lugar kung saan igwanin pagkaduro dakulang labot sa tao kan Tinampo duman sa San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur. Iba pa kitang detalyes ngunyan kana mga barata na kitang ngunyan sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata sa luwas kan nasyon na i-record poon kan Enero sa gudnang Nobyembre 2, 2025 asin na uminabot sa 20,412 na pinagatutubrahan kaso kan na diphtheria sa 8 nasyon duman sa parte kan na African region kabali an Algeria, Chad, Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria asin man na South Africa. Sa bilang na ini 1,252 ang napabareta na nagadana na may case fatality ratio na 6%. Kadaklan sa mga tinamaan na mga aki asin na mga young adult kung saan digdi haros mas halangkaw ang bilang kan mga babae nagdadanay na laban ang kumpirmasyon kana sambit ng kaso ninuli kan kakulangan kan laboratory supplies asin limitadong kapasidad sa pagkakaigwanin eksamen. Dagdag pa kani may mga internasyonal na kakulangan sa parte kan diphtheria antitoxin na kung saan importante sa pagbulong kana sambit ng helang ana diphtheria ana sarong bacterial disease na pwedeng magbunga ng seryosong komplikasyon arog kan myocarditis, kidney failure asin na distroso sa parte kan na nervyos. Sigun sa WHO, alangkaw ang Regional Public Health Race duman sa Africa, ninhuliman kan padagos na pagkuriyat kana sambit ng outbreak. Alaga da hababa man ang global race, ninhuli tadigdi entero man na pusog na immunization program sa ibang mga rehiyon. Sa satuya ngunyada na barata sa kinabanda ni Nakarawata o esports nagapapadagos ang kapangganahan ka na Miami sa kawat na basketball duman sa NBA matapos na daugon kaini ang Philadelphia 76ers sa iskor na 109-98 gana and Miami Heat sa saindang ikaapat na sunod-sunod na kapangganahan duman sa NBA. Nanginot si Norman Powell para mana sa Heat na may iskor na 27 puntos kabali ang 5 3-pointers na naging labi kan sa indang kapangganahan daima na nakayanan kan 76 years ang matinding offensive kan Heat maski nga ni nag-record si Joel Embiid ni naabuton sa 20 puntos, 12 rebounds, dakulang tabang ang ipinagpailing ni Bam Adebayo na may 18 puntos asin 11 rebound para man sa Miami. Sa tao kan paglalapigot kan Philadelphia da ininda napugulan ang pag-arangkada kan Heat sa padagos na nag-angata sa Eastern Conference standing. Ang Heat ang padagos ngunyad na nakakatala kan sa indang kapangganahan apat na sunod-sunod na gana sa indang kawat.
Yan mga tugangan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department na kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang ako po an sa indong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta Sigurado. Ato kang liwat marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, LTO Bicol nagpaluwas nin advisory sa mga motorista ngunyan na igwanin raot nin panahon. Dolphin sighting sa San Miguel Bay nahiling kan mga parasira. Gobernador El Revilla Puerti personal na nagpasiring sa Islang Barangay kada karamuan tanganing magatud ni natabang hali sa gobyerno probinsyal kana Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 65 mga estudyante nagpartisipar sa Eagle Quiz B kana DNR sa probinsya kana Camarines Sur. Ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalye sa tiyan po pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang ako si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyong mga parata sa lado lokal, nagpaluwas ng Travel Advisory ang Land Transportation Office, Regional Office No. 5, LTO, and Sudma. Ninuli man kan raot nin panahon na bunga kan tropical cyclone na Verbina. Gikan po na alas 12 nin pagkahapon na sagud na nga sa masudod na mga abiso kani. Igot na
tawanan nindoon asin na pinagirugduman na publiko na iwasan ana gabus na dai importanteng biyay orog na sa mga rutang pasiring duman sa partikan probinsya kan Masbate, mga biyahe pasiring sa Visayas asin man Mindanao na maagi sa Matnog, Pilar asin na Piuduran duman sa Catanduanes sa Via Tabaco Port. Pinag-ingkaminar kani ang mga motorista asin mga pasayro na inuton ang kaligtasan asin magdanay na nakaantabay sa opisyal na mga barata sa kamugtakan kan panahon na anunsyo kan gobyerno asin man kan radyo sa paagi kan BBS FM Naga. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, garuman sana nakikawat ang mga dolphin na dumada sa parte kada bangka kan mga parasira. Ini nangyari dumada sa mga sighting kanda dolphin sa lugar kan San Miguel Bay kanda Sudma basado sa Calabanga Fishery Management Unit. Ang dolphin sa nasambit ng lugar ang sinasabing sarong Iriwadia dolphin o Orcailla brevirostis. Kinakarkulong 10 mga dolphin na grupo na pagkawata sa parte mismo kan mga parasira sa San Miguel Bay na naglalahod. Ang sinasabing grupo kan dolphin na pinagapod Irrawaddy dolphin ang konsideradong critical endangered species sigumyan sa parte kan UNCN asin man sa opisina kan DENR. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, si Gobernador Elry Villafuerte personal na nagasungko sa mga isla nga barangay kana Karamuan, Camarines Sur tanganing panginutan ang pagtaunin tabang sa mga nadistruso asin napiktaran kana bagyong uwan kabali sa mga isla kana barangay kan Gugun, barangay kan Daraga sa mga pinaka nadistruso nga lugar duman sa Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur matapos na magtama ang super bagyong uwan na nagwalat nin matinding distroso sa mga karungan asin kabuhayan kan nasambit na mga residentes. Sa drone footage digdi mahiwas na distroso gikan sa mahiwas asin makusog na duros asin storm surge ang tuminama sa nasambit ng isla duman sa parte mismo kan Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur. Personal na pinagdumanan ni Gobernador Elry Villafuerte ang nasambit ng duwang barangay tanganing si Ripon ang aktual na pagbugtak ni na mga komunidad asin magatod nin tabang sa 1,200 na mga pamilyang apektado sa nasambit ng lugar kabali sa mga ipinagduhol na mga ayuda iuan bagas, kitchen o home cooking sets, mga trapal na maserbing temporaryong pangtakop sa mga nawaran nin mga istaran basado sa mga residentes nakapagduhol nin dakulang paglaom ang direktang pagbisita ni Gobernador Elry Villafuerte sa indang lugar asin padagos na pagbangon gikan man sa distrusong pinagwalat kan super typhoon. Siniguro ni Gobernador Elry Villafuerte na magpapadagos-dagos ang direktang ayuda sa iba pang mga island barangays sa parte kan probinsya kan Camarines Sur na grabing naapekturan kan bagyong uwan mantang ipinagpapadagos ang mas mahiwas na pagresponde asin rehabilitasyon sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Ang pagbisita ni Governor Elry Villafuerte duman sa parte kan islang Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur ikinaugma asin pinasalamatan kan mga residentes nin huli kan personal na pag-abot kani asin pagatud nin ayuda sa nasambit ng mga residentes. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal,
sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa lado lokal ang sektor kan mga kababayan digdi sa laog kan siyudad Canaga nagtiripon man para sa ginibong orientation seminar nakisumaro sa sarong importanteng pagtitiripon ang sektor kan mga kababahihan sa laog kan siyudad Canaga partikular na ginibo sa Naga City People's Council Empowerment Hall obeto kada sambit na nga aktibidad na maihanda ana mga iniya sa gigibo na mga orientation seminars kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry MNCCI na pagramanda na may mga programa iniya na makakatabang sa mga kababayan tangani man na magkaigwani na pantay na oportunidad iyan sa paagian kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry pinaglalauman sa isinagibong orientation seminar na makakaduli nin inspirasyon sa kaaraman kan mga kababayan sa laog kan siyudad Canaga na maging dalan sa pagpapaasenso kan sa indang kakayahan asin maabot an sa indang mga pangiturugan. Sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Tanganing masiguro na may bastanting kaarman asin na pagkasabot ang mga lokal na tagapagbantay kan kadagatan sa wasto nga amay na pag-respondi sa mga na-i-record na mga kaso kan mga stranded marine mammals inilansar kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa Bicol na ang opisina yaon dyan sa parte kan Banasi, Bula, Camarines Sur ana Marine Mammal Conservation Stranding and Response Training sa parte mismo kan probinsya basado sa BIPAR Bicol saklaw kana sambit ng pagkakaigunin training pagkasabot asin kaaraman asin man ana mga training sa epekto asin legal na pagkakaigwa kan pag-respondi sa mga kaso kan marine mammal stranding sa parte mismo na na-i-record sa mga dolphins, butanding, dugo o dugong asin iba pang mga marine mammals kabali sa mga pigtukar sa training iyo ana biology kan mga local species tamang pagsagibo kan emergency first response pagkaput kan na pag-transport kan mga buhay asin mga stranded na mga mammals tamang kakalap kan biological and environmental data para man sa scientificong pag-aadal asin mga naaraman na kausa kan stranded sharing man mga hilang fishery interaction asin boat strike. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal duman sa parte kan banwaan kan Seroma Camarines Sur walong mga parasira ang natiklo kan mga autoridad uli man sa kasong pagbalga kan section 95 kan Republic Act 10654 o ang pinag-aapod na the Philippine Fishery Code 1995 o 1998. Iyan huli naman kan pinakusog na kampanya sa nasambit ng kadagatan sa paagiman ni Alex M. Romero kaanda nagtalikod na aldaw o kasudma matrayumpong nadakop ang 8 individual sa magkasunod na operasyon asin nagsagibo kan illegal na pagsisira sa kadagatan kan San Miguel Bay duman sa barangay kan Bito, Seroma, Camarines Sur gamit kan mga suspek ang tulong bangkang di motor na may mga kulor nin Abu Asulman asin Verdi galadgad o inaapod na bibitrol fine misnet na saradit ana mga labut ipinaaram sa nasambit ng mga akusado ang pagkakadakop sa sainda nin huli man kan pagbalga sa Fishery Code kan Pilipinas. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal duman sa ginawan na lighthouse sa parte kan barangay ginawan dain na liwata na may hiling pa ang ginawan na lighthouse
Bicol Station sa Sitio Ginaoan, Barangay Candaraga, Ginaoan Island, duman sa parte mismo kan Karamuan, Camarines Sur. Ini iyukuta na nagsiserving liwanag para man sa mga nagaaging mga parasira sa nasambit ng lugar. Dai na iyan liwat pang may hiling matapos na ini anda gabuton asin na ibaringbang kan super typhoon na si Uwan sa ngunya na mayo panin kasiguraduhan kung rin maibabalik ang nasambit ng lighthouse sa original kaning kinakamugtakan apera sa mga White Sand Beach ang ginaoan na lighthouse beacon station saro sa mga pigdadayong mga lugar sa nasambit ng banwaan ni Nuliman tamagayon na mga dadalanon asin man nagsiserbining gabay sa mga parasira asin barko palaog kan Pilipinas asin pasiring sa kadagatan Pasipiko. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa ladwa lokal padagos na pinagpapakusog kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang pagdulnin serbisyo sa parte mismo kan salud sa bilog na probinsya kan Camarines Sur basado sa pahayag kan mga benepisyaryo sa laog kan Camarines Sur Provincial Hospital duman sa Banasi Bula, Camarines Sur. Entero sindang nagpapasalamat sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, partikular na kay Gobernadora Elray Villafuerte, Congressman na Migs Villafuerte, asin man kay Congressman na Luigi Villafuerte, asin iyan ninhuli man ta dakulao na maray na natitipid ninda sa parte mismo kan na serbisyong pinag-aatud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa parte kan serbisyong salud partikular na sa Camarines Sur Provincial Hospital sa Banasi sa Banwan kan Bula, Camarines Sur. Dai na ninda kinakaipuan pang mangutang asin magsubli ninda kwarta para lang makapag-avail kan CT scan. Ninulit ni libre ng ipinagtatao kan Camarines Sur Provincial Hospital sa paagi man kan mga programa na itinutulod kan mag-aramang Villafuerte. Kaya man ang mga gusto na mag-abil kan araw kaning serbisyo pati man libreng X-ray, ultrasound asin mammogram, ini pwede lang na mag-upload sa parte mismo kanda telepono 099-998-5484 asin 0949-888-9352. Bukas ana nasambit ng hospital sa anuman na oras ara aldaw. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa ladwa lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ana pagatod nin tabang kan gobyerno lokal kan banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa paagimana ni Mayor BJH sa Uribata. Iyada tangani manda na makaabot tulos ana tabang sa parte kan mga residentes kan banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa paagimana kana mga tabang arog kan food facts asin mga medical mission sa pagtatarbangan kan grupo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elray Villafuerte asin man ni Congressman Uribata sering man ni Mayor BJH Uribata kan banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Ang Ragay LGU ang padagos na committed sa pag-implementar kan meaningful program na kung saan totoong nakakataunin maray na serbisyo sa parte kan komunidad dyan sa banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Sa papadangadang na Pasko, magkakaigwakan pinag-aapod na pamaskong handog health caravan para manda sa nasambit ng banwaan dyan sa banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Ngunya na aldaw, magkakaigwanin health caravan sa nasambit ng banwaan katabang kan grupo iyo mismo and
lokal na gobyerno kana banwaan kan ragay Camarines sa panginginot ni BGH o Mayor BGH sa Oribata asin man ni Governor Elry Villafuerte kana probinsya kana Camarines sa tabang man kan medical center kanda o Bicol Medical Center kung sa ina ini libre tangani man na maidul sa parte mismo kan mga residentes kan sinambit na nga banwaan sa paagiman kan serbisyo nga salud para mapakusog maaraman ang kamugtakan kan sa indang mga salud asin mad iyan bilang parte kan amay na pagduhol ni na Christmas sa mga residentes kan banwaan kan ragay Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, padagos na pinaging kami narungunyan kan Camarines Sur Congressman House Committee Chairman on Information as in Communication Technology Migs Villafuerte ang tulus-tulus na pagpasa kanda Roll Over Data Act sarong prosopistong batas na obato na digdiya tugutan ang mga internet subscribers na mailipat asin magamit pa ang sa indang dainagamit na data sa masulod na billing cycle. Inaprobaran kan House Committee on Information and Communication Technology ang nasambit ng prosopisto na tutulod sa haloy ng mga agrangay kan mga prepaid asin na postpaid user na digdi nawawaranin bisa an sa indang unused data sa kada bulan. Sa irarom ka na sambit ng prosopisto na pinag-aaprobaran ni Gobernador o ni Congressman Migs Villafuerte enot na gamiton ang mga postpaid subscribers an sa indang rolled over data na pwedeng matipon sa ng sa katapusan kan taon. Pwede man subuot na i-convert ang mga ini na dainagamit na data sa laog kan sarong taon na bilang rebates para man sa masunod na taon para man sa prepaid asin na promo visa users kinakaipon nindang mag-renew tulos-tulos kana sa indang subscription tanganing magdanay ana unused data kapag dainaga-renew luway-luway ining mababawasan asin dagos ng mawara pagkatapos kan 5 aldaw sigun kay Congressman Migs Villafuerte. Ang Roll Over Data Act ang importanteng reforma tanganing digdi masiguro ang mas pang halangkaw asin papakinabangan na internet services para man sa mga konsumidor. Piga pahayag kanina sa panahon na tanganing masiguro ang pirang ginagastos kan mga Pilipino para sa data asin iyada may katumbas na tunay na kantidad asin man serbisyo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado naman sa parte mismo kan banwaan kan Guwa Camarines Sur ang sarong lalaki na may kasong attempted murder matapos na mag-trayumpo an operasyon kan mga autoridad duman sa barangay kan mabalod-balod sa Banwaan kan Tigawon Camarines Sur. An pagkakadakop isinagibo sa bisa kan warrant of arrest na pinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 30 duman sa Banwaan kan San Jose Camarines Sur para sa criminal case number 2025-7128 na may rekomendadong piyansa na 120,000 pesos. Ipinaaraman sa suspect ang sa iyang karapatan asin mga detalye sa kasong kinakatubang kani na sa presente nakakulong sa BGMP duman sa Banwaan kan Tigawon Camarines Sur. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pagarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang ako po si Junel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.